Bago tayo dumako sa ating banal na hapunan, muli nating pagbulayan ang mga paksang may kinalaman sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. At para sa ating meditation ngayon, please now turn your Bible to 1 Corinthians 11:26. This is a verse that we often read, especially during Lord's Supper. But at this point, I want to focus on one phrase doon sa verse 26. Ito yung may kinalaman doon sa proclamation ng death ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya papamagatan natin itong proclaiming Christ's death. Basahin natin verse 26, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ito ang salita ng Panginoon. Now, siguro, napag-uusapan din naman natin ng mga heartbreaking incident sa ating pong lansangan ngayon na daming mga namatay, na mga kababayan natin sa mga aksidente. Pero siguro matatandaan din, I think 2 weeks ago ay meron ding heartbreaking news, isang tragic incident na nangyari sa Filipino community sa Vancouver, Canada. Isang vehicle ay bumundol ng maraming mga tao roon, mas karamihan ay mga Pilipino, sa annual Lapu-Lapu Festival na sineselebrate nila yung yung ating bayani na si Lapu-Lapu. At marami namatay, no? I think 11 fatalities and left dozens more injured. However, it is truly encouraging, brethren, to see that Filipinos, even those living abroad, continue to honor the memory of our heroes, such as Lapu-Lapu, who is considered to be the first national hero of our country, the Philippines, no? Maganda rin ang ginagawa, no, nila. Nagkakaroon sila ng ganung pagtitipon. Ang pangit nga lang ay nagkaroon ng tragic na incident. So, gusto ko lang tingnan natin yung pangyayaring ito, no, yung mga pag-alaala natin sa mga dakilang tao na nabuhay sa mundo, mga bayani, at maging yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, na umalis na at lumisan na dito sa mundong ito, di ba? Inaalala natin ang kanilang legasiya, may mga memory silang iniiwan. So, kung titingnan natin maigi, may halos kapareho rin ito sa pagganap natin ng Lord's Supper. Pero kung merong tinatawag na stark contrast, merong pagkakaiba sa pag-alaala sa mga dakilang tao na nabuhay sa mundo tulad ng mga bayani o maging ng mga mahal natin sa buhay, no? Sa Lord's Supper, kasi sa Lord's Supper, we don't merely remember the sacrifice and death of our Savior. According to our text, we proclaim, we declare, we preach, we share the blessings that it brings. So, yun ang pagkakaiba. No? Hindi ito isang pag-alaala lamang sa nangyari, kundi ito'y pangangaral na sa bawat isa sa atin. Isang klase ng pangangaral na hindi tulad ng pangangaral na ginagawa sa pulpitong ito o pumupunta ka sa labas. The mere fact na nagpa-participate tayo, we are in that kind of action, it is as if we are preaching, we are declaring, and also we are proclaiming the death of the Lord Jesus Christ. We are telling to the people and we are telling to the world that His death has the power to transform lives and alter our eternal destinies. So, yun yung isang kagandahan sa Lord's Supper. More than dun sa ginagawa nating pag-alaala sa mga mahal natin sa buhay o mga dakilang tao na pumanaw na at inaalala natin ang kanilang legasiya.
Now, what does the Lord's Supper teach about Christ's death and the meaning of proclamation of His death through Lord's Supper? Anong ibig sabihin nun? Yung message na gusto kong bigyan ng pansin ngayon pong hapong ito ay ito. The Lord's Supper shows that dying for sinners was the great work that Jesus came to do as the Savior of sinners. Let me underscore. The Lord's Supper shows that dying for sinners was the great work that Jesus came to do as the Savior of sinners. Now, mahalaga yung incarnation, mahalaga yung kapanganakan ni Kristo, yung pagiging tao ni Kristo. Maganda yon, no? Pero hindi natin pwedeng ipantay ang halaga nito sa atoning death, sa kamatayan ng Panginoong Kristo na siyang nag-secure ng katubusan ng lahat ng kanyang mga hinirang. Nag-secure ng katubusan ng kanyang mga tao. Somebody said, Bethlehem is the opening shot, but Calvary is the final battle. Bethlehem is the opening shot, but Calvary is the final battle. So this is why the Lord's Supper is the only feast given in the New Testament commanded to be observed regularly by the church. At sa tuwing tayo nagkakatipon, no? At nagse-celebrate ng Lord's Supper, kumakain ng tinapay na siyang simbolo ng katawan, at umiinom ng saro na may katas ng ubas, tas siyang simbolo ng dugo, hindi lang natin ginagawa ito dahil inaalala natin na may nangyari sa nakaraan, kundi ito rin ay proclamation. We proclaim. We are as if preaching to each other and to ourselves the blessing of Christ's death. Because it is through the death that people are brought to saving faith, transformed lives, and the hope of eternal life. Now, let us observe the kind of death Jesus had at the cross. So, I have 4 things to share. First, it is a cruel death. No? It is a cruel death. We always hear that in this pulpit, na yung crucifixion ng Panginoong Kristo was a slow agony. Ang purpose talaga ng crucifixion, nung panahon na yon, it was designed to torture, no? As it killed. So, ito torture muna bago siya patayin. Hindi ito isang klase ng parusa para mamatay yung isang pinarurusahan, kundi isang klase ng parusa na unti-unting patayin yung pinarurusahan. Ito ay agony binibigyan ng pansin dito. At kaya nga, sa tuwing tayo ay nagpuputol-putol ng tinapay, ano ba yung ginagawa? Ba't pag pinuputol-putol, hindi lang para magkasya, no, sa ating lahat, dahil pinagputol-putol, kundi para paalalahanan tayo na ito'y simbolo ng broken body of Christ. Si Christ, yung kanyang katawan, ay halos madurog nung oras na yon. Ang kanyang mga braso, ang kanyang kamay, at ang kanyang sakong ay were smashed by the nails. Ang kanyang tagiliran ay sinibat. Ang kanyang likod ay puno ng mga torn and blooded, ng severe flogging, ng matinding paghataw o pagpalo. At alam nyo, ang ginagamit daw na pangpalo nung araw ng mga Romano ay hindi lang yung basta yung isang balat na klase ng panghataw, balat, pero yun daw ay may mga metal, no? May mga thorn and metals na pag tumama sa iyong katawan, bumabaon yun at tumatagos sa iyong laman. Ganun katindi ang nangyari sa Panginoon. Pero sa 1 Corinthians chapter 2 verse 8, sinabi doon na ang naipako daw sa krus, sabi ni Paul, ay Lord of Glory. Lord of Glory. Hindi siya isang kriminal. Siya isang Panginoon ng kalwalhatian. Ang punto is, the one who was crucified is the righteous, glorious, and great Lord of all. As I said, he was not a criminal who deserved such cruel punishment,
And yet Jesus went through the hell that afternoon by accepting the wages of sin of others. So, siguro, madalas naman rin natin naririnig yan dito, papaalala sa atin, pero magandang alalahanin natin yung katotohanan yan. Na yung ginawa ng Panginoong Kristo ay isang substitution, paghalili ng kanyang sarili. At ito ay isang double substitution, kung titingnan natin, sapagkat ang ating kasalanan para sa kanyang pagiging walang kasalanan at ang kanyang katuwiran para sa ating pagiging hindi matuwid. Our sin for His sinlessness and His righteousness for our unrighteousness. So, ang sino mang nakaunawa at nakaranas ng kapangyarihan, ng kamatayan ng Panginoong Kristo ay magko-confess, no? O aawit din. Nung awit na will sing and will confess like what John Wesley confessed in his hymn, "Oh, for 1,000 tongues to sing." Di ba doon sa "Oh, for 1,000 tongues to sing," merong bahagi doon na sinabi niya, He breaks the power of canceled sin. He sets the prisoner free. His blood can make the foulest clean. His blood availed for me. So that is the kind of death that the Lord Jesus experienced. It was a cruel death. But not only that, it is also a costly death. The bread and wine are visible signs of Christ's offering of Himself as the only and all-sufficient sacrifice for sin. Ang katotohanan ito ay maaaring nakakubli sa paningin ng mga taong naging instrumento ng pagpaparusa sa Kanya, yung mga religious leader, yung mga Pharisees, yung mga Roman soldiers, yung mga unjust judge, tulad nila Herod, ni Pilate, at ng marami pang iba, hindi yun nakikita ng mga taong yan. Pero, alam natin sa liwanag ng salita ng Diyos at ipinaunawa niya sa atin na sa kanyang kamatayan ay binigyan niya ng kasiyahan ang dinidemand ng kabanalan at ng hustisya ng Diyos. Ano pat, kanyang inalis yung guilt, yung pagiging guilty ng mga taong kanyang ililigtas, thereby lifting His condemnation and securing pardon, justification, and new life. Pardon, that is forgiveness. Justification, that is, di ba, pinawalang sala tayo. Yun ang tamang Tagalog actually sa justification. Pagpapawalang sala. No? Hindi pag-aaring ganap, kundi pagpapawalang sala. And, of course, a new life. Isang bagong buhay. Tandaan natin na ang pagbabago ng ating pananaw at pagbabago ng ating pamumuhay ay laging nagsisimula sa ating karanasan at kaunawaan sa kaligtasang ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. So each time we partake of the bread and the cup, we are reminded that apart from Christ, it would be our own body and our own blood required as the just penalty for our sins and unrighteousness. Isipin niyo yan, mga kapatid. No? Kung wala ang Panginoon, ikaw, ang iyong katawan, at ang iyong sariling dugo, ang siyang tatanggap ng just na penalty dahil sa iyong pagiging makasalanan. Now, moreover, it has always been God's plan from the beginning to redeem His elect. As we alam natin yan. Of course, we are a Reformed believers. We believe that it is on the doctrine of election. At alam natin na itong lahat ng ito ay plano ng Diyos. Hindi na natin pag-uusapan yung mga malalalim na usapin pagdating sa pagpaplano ng Diyos, no? Minsan mayroong mga napakahilig ng mga discussion. Okay naman yun, mga discussion lang. Pero siyempre sa mga ganitong okasyon, pag-uusapan yung mga infralapsarian and supralapsarian. Ano nga ba yun? Tanungin na lang ninyo yung mga magagaling nating mga theologian dito, kung ano yun. Ito may kinalaman doon sa
sa isip ng Diyos kung kailan nagsimula ang lahat. Ano ba ang nauna sa itinakda ng Diyos? Itinakda ba niya una ay election o tinakda niya yung election pagkatapos na itakda niya yung fall? So yan ang pinag-uusapan sa mga theologians. So we're not going to discuss that. But the point is, from the very beginning, pinlano na ng Diyos ang lahat ng ito. At klarong-klaro yan, maging doon sa Genesis chapter 3 verse 15, na tinatawag nga nating proto-evangelium. The first gospel, na kung saan ipinangako na ang binhi ng babae, isang araw ay dudurog sa ulo ng serpente o ng ahas. Pero bago mangyari yung pagdurog sa ulo, ay meron munang ang sabi doon, pag-bruise, no? Pananakit o pagsugat sa heel, sa sakong ng binhi ng babae sa pamamagitan ng binhi ng ahas. So, anong ibig sabihin ng bruising of the heel? Ito'y tumutukoy sa sufferings ng Panginoong Hesus. Ito'y tumutukoy doon sa kanyang karanasan sa krus. No? That sa pamamagitan ng kanyang sufferings na ito, yung kanyang heel ay mabubruise, pero it will end up crushing the head of the serpent to secure the salvation ng lahat ng kanyang mga tinubos. At the Lord's Supper, we proclaim that event. At the Lord's Supper, we proclaim that we have received this saving love of God. The love that God gave His only begotten Son for those who believe. This love leads not to perishing, but to eternal life. John 3:16, di ba? Truly, our salvation was brought with a costly death. Napakahalaga, napaka-costly ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. So, it is a cruel death, it is a costly death, but thirdly, it is a covenantal death. From the beginning, God has related to His people through covenants. No? Ang pakikipag-ugnay ng Diyos sa mga tao niya ay sa pamamagitan ng tipanan. At hindi natin pwedeng takasan ang katakbo ng kasaysayan o tinatawag na redemptive history sa pag-aaral o pagtingin sa mga tipanan na ginawa ng Diyos. May mga tipan talaga eh. At yan ang, ganun siya nakikipag-ugnay o nakikipag-relate sa kanyang mga tao mula pa sa simula. At sa bawat tipan na yan ay makikita natin na mayroong mga tinatawag na covenant heads o representative heads sa bawat tipan. Halimbawa, sa covenant of works o yung tipan ng gawa. Yan yung sinasabi ng mga theologian na covenant of works. Ito yung tipan na pinangungunahan ni Adan. Si Adan ay hindi lamang kauna-unahang tao na nabuhay sa mundo o kauna-unahang nilalang ng Diyos, kundi siya ay kumakatawan sa sangkatauhan at siya ay nakikipag-ugnay sa Diyos sa pamamagitan ng isang tipan na ang kanyang mga gagawin, no, ay magre-resulta sa anumang may consequence sa lahat ng mga lahi na kanyang kinakatawan. Ang ibig sabihin, kung nakasunod si Adan sa kalooban ng Diyos, nakasunod tayong lahat. Kung si Adan ay bumagsak sa kautusan ng Diyos, bumagsak tayong lahat. Ang tawag doon ay covenant of works. Ang ibig sabihin, ang kaligtasan natin ay nakabatay sa gawa ng representative natin. Yung representative natin, kung siya ay nakasunod, tayong lahat ay nakasunod. Sa kanyang pagsuway, tayong lahat ay sumuway. At sino nagre-represent? Si Adan. Pagkatapos ng ilang panahon, muling pumasok ang Diyos sa isang tipanan na tinatawag na covenant of preservation. At sino ang kumakatawan doon? Si Noah. Di ba? Si Noah ang siyang kumakatawan sa tinatawag na covenant of preservation. Mahaba ang discussion doon, pero ang isa sa mga pinakapunto ng covenant of preservation ay ipipreserve ng Panginoon ang daigdig hanggang sa araw ng paghuhusto. Pinangako niya na hindi niya nagugunawi ng mundo sa pamamagitan ng tubig, kundi, no,
ito ay ipipreserve niya sapagkat kinakailangan dumating ang tagapagligtas. Kung ginunaw niya na ang mundo ng panahon na yun, tapos na ang kwento. No? Binreserve niya at ang isa sa mga sign na pinipreserve ng Diyos ito ay merong rainbow. Yung rainbow ay nagpapaalala ng covenant ng Diyos kay Noah. So pag titingin kayo sa rainbow, huwag niyong titingnan na siguro sa dulo ng rainbow merong ginto. No, isipin niyo, pag nakakita kayo ng rainbow, maaalala niyo, ito yung tipan ng Diyos kay Noah. Ito yung tipan ng Diyos na hindi niya nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Bagamat may pagbaha pa rin, pero hindi na pagbaha ng buong mundo. No? At ito rin ang tipan ng Diyos ng preservation. At sino yung nagre-represent? Si Noah. And then, merong tinatawag tayong covenant of promise. Si Abraham, pinangakuhan na siya magiging ama ng maraming mga bansa. And then, covenant of law, yan ay si Moses, ibinigay sa kanya ang batas, isang batas na siyang magsisilbing panuntunan ng pamumuhay. At kay David, ang covenant of kingdom. And the final and better covenant is the Lord Jesus Christ. Ang pagkakaiba ni Jesus Christ sa lahat ng mga nagre-represent sa covenant sa nakaraan, si Jesus Christ ay hindi lang representative, siya mismo yung tumanggap ng hinihingi ng tipan. Siya mismo yung pinarusahan at siya mismo yung namatay, no? Para bigyan ng katuparan, kahustuhan ang tipan na ito ng Diyos. So, kung tawagin natin ay ang final covenant. Sa 1 Corinthians 15 verse 22, sabi doon, "For us in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive." Hebrews 8:6. It further affirms that Jesus is the mediator of a better covenant. So therefore, ang sinumang nagtiwala kay Kristo, nakipag-isa sa Kanya, sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At ang Lord's Supper ay isang covenant meal. Di ba? Ang bawat tipan ng araw, sa bawat pagka merong mga transaction, merong meal. No? Pag pinag-aralan natin ang history ng mga covenants, hindi lang yung covenant ng Bible, kundi yung mga covenants ng araw, yung tinatawag Near Eastern Covenant. Bawat tipanan, bawat kasunduan ay nagtatapos sa kainan. Nagtatapos sa meal. Sapagkat doon sa meal, merong communion. Merong kaisahan sila. May kasunduan na nangyayari. And therefore, yung ginagawa natin na Lord's Supper, it is a covenant meal. Ito ay isang hapunan. Isang visible celebration ng ating pakikipag-isa kay Kristo. So as we partake together, we proclaim that His death is the source of our life. It is also a foretaste of the marriage supper of the Lamb, where all the redeemed will gather with Christ in joyful celebration of the saving power of His atoning death. Hindi ba sinabi ng Panginoon Kristo sa Kanyang mga alagad, darating ang panahon, ito na yung huling pagkakataon na makakasama ninyo akong kumain. Ang susunod ay pag nagkita-kita na tayo doon sa huling araw, na ako'y uupo at makakasama ko ang lahat ng mga taong Kanyang tinubos sa tinatawag na marriage supper of the Lamb. So, covenant meal. Isang pagtitipon, isang celebration, isang pagdiriwang ng pagpapala ng kaligtasan na meron tayo. So, unang-una, it is a cruel death. It is a costly death. It is a covenantal death. Last but not the least, it is a conquering death. Sabi doon sa binasa nating talata, sabi doon, sa tuwing tayo daw ay kumakain ng tinapay at umiinom ng kopa, ipinahahayag natin ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So it is a conquering death. So, sa tuwing may Lord's Supper, hindi ito tulad ng funeral service. No? Na malungkot tayo. Malungkot tayo dahil may namatay. No? May iyak tayo. May nawalang mahal sa buhay. Actually, it is a joyful anticipation of the returning King. Sinasabi natin,
sa bawat isa sa atin, pinahahayag natin sa kongregasyong ito, may darating na hari. May darating na isang matagumpay na hari. Darating siya muli. So at the Lord's table, believers do not mourn a Savior who is absent. Rather, we rejoice in the one who is both ever present and surely will come again visibly. Makikita natin siya. So he is, sinasabi sa Latin na, he is the Christus Victor. No? He is the victorious Christ, our risen Redeemer, who conquered sin, death, and the grave. So the Lord's Supper is a celebration of His triumph and declaration of our hope in His glorious return. Sa pagtatapos, mga kapatid, kaya kung sabihin uli at ipaalala na ang Lord's Supper ay higit pa sa communion, doon sa presence ng Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng mediation ng Holy Spirit. It is more than a solemn act of remembrance, o inaalala natin ang nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. It is also a bold proclamation of Christ's sacrificial death. That He is the only hope for sinners. So, we proclaim this truth to ourselves, we proclaim this truth to our fellow members of the church, and we proclaim this truth to the world whenever we gather together. And therefore, kaya nga, di ba, in the Lord's Supper, we also, we are not saying, oh, yung mga unbeliever, labas na kayo. No? Kasi naglo-Lord's Supper kami. Meron akong alam ng mga ganyan na pagka mga member lang, pupunta sa isang lugar, at yung mga maiiwan yung iba, at uuwi na lang yung iba. Hindi. Nandito kayo. Kasi gusto namin sabihin sa inyo na hindi pa kayo nananampalataya kay Kristo. Ito ang pag-asa ninyo. Si Kristo. Yung kamatayan niya at yung kanyang muling pagkabuhay. We are also proclaiming that to them. That's why we are also inviting them to witness. Even if not, na mag-join o mag-partake, to witness. Because we are also proclaiming that to them. So, mahalaga pala itong Lord's Supper, ano? Sana hindi natin baliwalain ito. Because we are proclaiming Christ's sacrificial death as the only hope for sinners. And it is a joyful anticipation of His return as victorious King. Sa araw na babalik ang Panginoong Jesucristo, maririnig natin ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, Revelations 11:15, the kingdom of this world is become the kingdom of the Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Yan po ang isang katotohanan na dapat nasa puso ng bawat isa sa atin. As we partake the Lord's Supper this afternoon. Let us pray. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mga salita mo na simpleng napagbulayan ng bawat isa sa amin. Salamat sa katotohanan na Ikaw po ay nagmahal sa inyong bayan, sa katotohanang hindi mo pinabayaan ang mga makasalanang tulad namin na mapahamak na lamang basta-basta dahil sa pagiging makasalanan namin. Simula pa ay meron kang plano ng pagliligtas, plano ng pagsagip, plano ng pagtubos, plano ng paghahalili ng isang tagapagligtas na matuwid, walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan ng kanyang cruel death, costly death, covenantal death, conquering death, meron kaming pag-asa, isang pag-asang buhay. Maaring humaharap kami sa iba't ibang challenges ng buhay, iba't ibang sitwasyon, iba't ibang problema, at madali kaming madala ng mga problema na ito. Madali kaming maligalig ng maliliit at mga bahagyang problema. Pero nakakalimutan namin yung pinakamabigat na problema. Tinugunan ninyo. Binigyan na ninyo ng inaddress na ninyo. Yung pinakasukdulang problema ng tao. Yung kanyang kalalagayan bilang makasalanan sa harapan ng isang Diyos na matuwid at banal. Ay binigyan nyo ng solusyon sa pamamagitan ng inyong anak. Kaya salamat din sapagkat
yung mga tao na inyong pinili, binigyan nyo ng liwanag, tinawag ninyo sa kanilang panahon sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong ebanghelyo, binigyan nyo ng liwanag sa kanilang kaisipan, binigyan nyo ng liwanag sa kanilang mga puso, ipinaunawa ninyo ang kanilang kalagayan, at ipinaunawa ninyo ang kahalagahan ng pananampalataya at pagsisisi. At salamat po, ang lahat ng ito'y gawa ninyo. Hindi ito gawa namin. Wala kaming ambag dito. Ang lahat ng ito'y ipinagkaloob ninyo at meron kaming dahilan para magpuri, magpasalamat, maging masaya, maging masigla, maging matapang sa aming pong pamumuhay bilang Kristiyano at pangangaral ng iyong katotohanan. Sana, Panginoong Diyos, ibigay mo sa amin ang lahat ng katotohanan ito, ang ugali o katangiang ito as we face different challenges in life while we are still here on earth, bilang isang iglesia, bilang isang individual na mananampalataya. Thank you, Lord. We praise you. We entrust you the rest of the time, even as we partake the Lord's Supper. This is our prayer. In Jesus' name, amen.